ito ay mapapanood at mababasa din sa iba't ibang online sites at articles. Kung mahilig kayo sa ganitong topic at iba pang history, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at click na rin ang notification bell. Panimula, si Apollo Carrion Kibuloy ay ipinanganak noong ika-25 ng Abril taong 1950 sa isang maliit na nayon sa paanan ng Mount Apo sa Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid. Ang kanyang ama ay si Jose Turla Kibuloy na tinatawag nilang Tata at ang kanyang ina naman ay si Maria Quinto Carrion na tinatawag nilang Sika. Parehong tubong Lubao, Pampanga na lumipat sa Mindanao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig upang makahanap ng mas maayos na trabaho. Ayon sa mga kwento sa kanilang lugar, ang kanyang ina ay nagkaroon ng isang vision o pangitain sa araw na ipanganak niya si Kibuloy. Nakita daw niya ang mukha ng Diyos mula sa ulap. Nakangiti sa kanya at sinabing, "Iyan ang aking anak." Hating gabi daw nang ipanganak si Kibuloy, ngunit nang lumabas ito ay biglang naging umaga. Mula sa kanilang bintana ay mayroon din siyang nakitang agila na nakadapo sa isang sangay ng puno sa labas na kanilang bahay. Nanatili ito doon hanggang sa ipanganak si Pastor Kibuloy. Mahilig magbasa ang kanyang ama ng Greek mythology. Ayon sa isang article ng Manila Bulletin, pinangalanan siyang Apollo ng kanyang ama mula sa pinaghalong Mount Apo at Apollo, ang Greek god of sun and light. Pati na rin ang archery, music and dance, truth and prophecy, healing and diseases, poetry at iba pa. Lumaki sa kahirapan si Apollo. Dodong ang kanyang palayaw. Naaalala niya ang kanyang ina na kumakatok sa mga kapitbahay nila at nanghihiram ng bigas kapag wala pa silang ani. Isang insidente nang siya ay 8 taong gulang ang hindi niya malilimutan. Inutusan siya ng kanyang ina na mangutang sa isang tindahan na pag-aari ng isang Chinese sa kanilang lugar. Doon ay kinantsuan siya ng mga batang Chinese mula sa tindahan at sinabing nandito na ang palautang. Naalala niyang matagal siyang nakatayo, nakayuko at nakatingin sa kanyang kahoy na tsinelas habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi hanggang sa makita siya ng manugang na lalaki ng may-ari ng tindahan. Pinagsabihan nito ang mga tauhan kung bakit pinaghintay ng matagal ang batang si Dodong at siya mismo ang nag-abot ng isang brown paper bag kay Dodong na naglalaman ng bigas, sardinas, kape at odong o rice noodles. Hindi niya malilimutan ang kabutihang loob ng lalaking ito at nangakong pagtanda niya ay igagantihan niya ito ng parehong kabutihang ipinakita sa kanya. Dahil sa kahirapan ay kinailangang mahiwalay ni Kibuloy sa kanyang mga magulang. Nakitira siya sa bahay ng panganay nilang babae na si Helen sa parang North Cotabato upang magkaroon ng mas maayos na buhay. 8 taon na natili sa pangangalaga ng kanyang ate Helen si Kibuloy. Doon siya natuto ng responsibilidad, pagsisipag at pagtatrabaho sa murang edad. Mula hating gabi ay gagawa na siya ng pandesal hanggang sa bago siya pumasok sa paaralan ng alas 6 ng umaga. Lumaking walang masyadong kaibigan ang batang si Kibuloy. Mahigpit at makaluma ang pagdidisiplina ng kanyang ate Helen. Naging responsable sa bahay at natuto magluto si Kibuloy kung ayaw niyang mapalo ng patpat o uliting muli ang mga gawaing ito. Nang siya ay magbinata, hindi siya halos nagkaroon ng mga kaibigan dahil wala siyang oras para dito. Una siyang nagkaroon ng pangitain o vision sa edad na 14 na panaginipan niya ang isang nakakatakot na pangyayari. Isang maningning na bituin ang nakita niyang bumababa mula sa langit at habang papalapit ito sa lupa ay mas lumalaki at mas lumiliwanag ito. Nang dumating sa lupa ay naging imahe ito ng Diyos na nakalutang, nakakasilaw gaya ng araw ang liwanag. Mayroong mga apoy mula sa kalingitan na bumabagsak patungo sa lupa at mabilis na kumakala. Nakita niya ang Esso Oil Depot na malapit sa bahay ng kanyang ate Helen na isa-isang sumasabog at mas nagpapakalat pa ng apoy. Sinubukan ng mga tao na tumakas papunta sa karagatan, ngunit maging ang tubig ay nagliliyab din. Walang matakasan ng mga tao. Sa sumunod na araw ay nanaginip siyang muli. Ngunit ngayon ay mas malala na sapagkat ang buong mundo na ang nagkakagulo at nababalot ng apoy. Sa kalingitan ay nabasa niya ang mga katagang, "The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come." Mula ito sa verse ng Biblia na Acts chapter 2 verse 20. Ngunit dahil hindi palabasa ng Biblia ay hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga kataga at binaliwala lamang ito bilang isang ordinaryong masamang panaginip. Ang ama niyang si Jose Kibuloy ay isang Protestant na miyembro ng Christian and Missionary Alliance bago lumipat sa Oneness Pentecostal kasama ang 4 na anak niyang lalaki.
Ang kanilang pamilya ay kilala sa kanilang lugar bilang mga pastor leaders sa mga unang taon ng United Pentecostal Church of the Philippines o UPCP sa Davao. Kolehiyo ni sa hinagap ay hindi pinangarap ni Kibuloy ang maging isang pastor at mangaral sa mga tao. Nais niyang maging isang nautical engineer at piloto, ngunit dahil sa benepisyo gaya ng libreng tirahan, pagkain, tuition fee at pamasahe sa barko papuntang Manila, ay ipinagpatuloy ni Kibuloy ang pag-aaral ng theology sa United Pentecostal Bible Institute na ngayon ay pinalitan na bilang Apostolic Center for Theological Studies. Inisip ni Kibuloy na maaari niyang ipagpatuloy ang mga naunang pangarap kapag natapos niya na ang Bible School. Total, 3 taon lamang naman ang itatagal nito. Habang nag-aaral sa Bible School ay nagsimulang maintindihan niya ang mga pangitain na napapanaginipan niya bilang ang second coming o ang ikalawang pagbabalik ni Jesucristo. Ilang araw lamang ay nanaginip muli siya kung saan narinig niya ang boses ng Ama na sinasabi, "If ye shall seek me, ye shall find me in my way." Sa kolehiyo din nadiskubre na si Kibuloy pala ay mayroong kahanga-hanga at natural na talento sa pangangaral. Inilarawan niya ang talento ito bilang kagaya ng isang balon na nag-uumapaw sa tubig, na kahit hindi niya isipin ay patuloy ang paglabas sa mga salita mula sa kanyang bibig, at kahit pa isara niya ang kanyang bibig ay naroon ang mga katagang alam niya sa kanyang puso na nagnanais lumabas. Simula ng pangitain. Taong 1972 ay nakagraduate siya ng kolehiyo at nagsimulang mangaral para sa UPCP kasama ang mga Amerikanong missionaries. Ay naglalakbay si Pastor Kibuloy sa iba't ibang bayan upang mangaral 7 araw sa isang linggo. Binansagan siyang preaching machine. Full ang kanyang schedule sa buong taon at kaya niyang mangaral hanggang 7 beses sa isang araw dahil sa dami ng mga salitang kailangan niyang ilabas. Napansin naman ito ng denominasyon. Taong 1973 ay ipinadala siya sa International Youth Corps World Conference na ginanap sa Seoul, South Korea. Siya ang nag-iisang Pilipino at Asyano sa lahat ng batang delegado na karamihan ay mga Amerikano o Canadian. Ihahalal din ng denominasyon si Pastor Kibuloy bilang National Youth President sa sumunod na taon. Sa huling araw ng conference ay magkakaroon muli ng pangitain si Pastor Kibuloy. Ipinatawag ang mga delegado sa ballroom ng hotel para sa isang altar call. Ang altar call ay isang tawag sa tradisyon ng ilang simbahang Kristiyano kung saan ang mga nagnanais na gumawa ng bagong espiritual na pangako kay Jesucristo ay iniimbitahan na pumunta. Habang ginaganap umano ang altar call ay naramdaman ng lahat ang napakalakas na presensya ng Panginoon na lahat ng mga naroroon ay nakaluhod, umiiyak at nagdarasal. Sa pagitan ng mga iyakan, pagdarasal at papuri sa paligid, ay klarong-klarong narinig di umano ni Pastor Kibuloy ang boses ng Diyos na sinasabi sa lingwaheng Bisaya na gamiton ta ka o gamitin kita. Nagtaka daw siya dahil hindi ba't ginagamit na siya ng Ama sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Naaalala pa daw niya na lumingon siya kung mayroong mga kumakausap sa kanya. Ngunit sino naman ang magsasalita ng Bisaya sa mga kasamahan niyang purong kabataan Caucasian? Sobrang pagkasabik ay agad itong sinabi ni Pastor Kibuloy sa kanyang mga superior. Ngunit sinabi ng mga ito sa kanya na kailangan niyang magpatingin sa doktor. Nila, you know, when you pray, that is you talking to God. But when you hear God talking to you, there is something wrong. You need to see a doctor. Pagbalik ng Pilipinas, habang naghihintay ng flight papuntang Palawan, ay muli na naman niyang narinig ang Ama at 3 beses na inulit ang mga katagang gamiton taka. Bagamat hindi niya napigilang mapaiyak sa narinig, ay hindi pa rin siya sigurado kung totoo ba ito, kaya nagpatuloy siya sa pangangaral gaya ng dati. Naging paborito daw si Pastor. We have a problem. It came first. Nagpatuloy siya sa pangangaral gaya ng dati. Naging paborito daw si Pastor Kibuloy sa kinaanigang relihiyon. Pataas ang tungo ng kanyang karera bilang pastor at itinuturing daw na parang prinsipe. Mayroon din siyang Amerikanang kasintahan na inaasahan ng lahat na kanyang pakakasalan. Malalim daw ang pagmamahal ni Pastor Kibuloy sa kanyang denominasyon. Ngunit unti-unti ay nakakita siya ng kakulangan dito gaya ng pamumulitika at pagkabigo sa pagsunod ng utos ng Ama. Dahil dito ay inasam niya ang mas higit pa kaysa sa kakulangan nito at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Hanggang sa isang araw ay mayroon isang hindi niya kilala
lalaki na lumapit sa kanya habang siya ay naglilinis ng kanyang motor. Hindi din siya kilala nito, ngunit siya ang hinahanap. Sinabi pa ng lalaki na mayroong mensahe ang ama sa kanya at kailangan niyang makipagkita dito sa hotel na kanyang tinutuluyan noong gabing iyon. Kuryosidad, higit sa kung ano man ang nagtulak sa kanyang papunta sa hotel. Ngunit pagdating niya doon ay hindi siya kinausap ng lalaki, bagkus ay sinabihan siyang matulog lamang doon dahil 12:01 na ng madaling araw. Nang humiga siya sa kama, hindi niya sigurado kung gising ba siya o tulog, ay nakita niya na pumuka ang kisame at mula dito ay nakita niya ang makinang na bituin. Isa sa mga bituin ay papalapit ng papalapit sa kanya at habang papalapit ito ay mas lumalaki at mas lumiliwanag hanggang sa isang kamay na nakasuot ng puting manggas ang nagpakita sa kanya ng isang bronze na kaldero. Sa gilid ng kaldero ay nabasa niya ang nakasulat na "Strive to rhyme for unity." Nang ikutin ng kamay ang kaldero, nabasa niya ang mga salitang hindi niya alam kung anong lengguwahe, ngunit sinabi ng boses na ang mga katagang iyon ay para sa kanya lamang at huwag ipagsasabi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sinasabi ni Pastor kahit kanino ang nabasa niya sa kabilang panig ng kaldero. Bagamat hindi naintindihan ang ibig sabihin ng mga salita, pakiramdam niya na isang pagsubok ito sa kanyang pananampalataya gaya ng pagsubok kanila Adan at Eva. Nang magbalik siya sa wisyo ay tiningnan niya ang oras. 12:03, 2 minuto lamang ang lumipas. Pagkatapos ng pangyayaring ito ay dinala ng lalaki si Pastor Kibuloy sa kabundukan ng Kitbog, Malalag, Cogon, South Cotabato. Nakilala na ngayon bilang Malungon, Sarangani Province. Ito ang tirahan ng mga katutubong Blaan. Iniwan niya ang lahat sa Davao. Ang kanyang mga kuya na mga opisyal ng denominasyon ay nagalit sa kanya dahil sa pagtalikod niya sa mga inaalok ng denominasyon sa kanya. Ngunit kailangan ni Pastor Kibuloy na alamin kung totoo ang mga pangitain at panaginip niya at pawang mga karanasang espiritual at hindi panlilinlang ng Diablo. Sa loob ng 1 taon ay gabi-gabi niyang narinig ang boses ng Ama. Madalas sinasabing, "Huwag kang matakot. Oo, ako ito. Hinahanap mo ako. Narito ako. Tinatawag kita." Naging mahirap at maproseso daw ang pinagdaanan niya sa Kitbog. Paminsan-minsan ay naiisip niya daw na umuwi na, bumalik sa denominasyon at pakasalan ang kanyang nobya. Ngunit, pinatatag daw siya ng gabi-gabing pangitain at panaginip niya. Sa katapusan ng taon ay napatunayan niyang ang mga ang tumatawag sa kanya. Lahat ng pag-aalinlangan at mga katanungan ay nawala. Sinabi umano ng Ama sa kanya, "Ngayon ay nasa kamay mo na ang desisyon. Nasa iyo kung susunod ka sa akin o babalik ka sa iyong denominasyon. Gamitin mo ang karapatan mong pumili." Nagdesisyon si Pastor Kibuloy na sundin ang tinig di umano ng Ama. Sumuko siya at sinabing, "Father, from now on, not my will, but your will be done." Dahil dito, ang Kitbog ay tinawag na Mountain of Decision. Ika-20 ng Marso 1974, bumaba ng Kitbog si Pastor Kibuloy upang manguha ng ilang kagamitan. Nangaral siya sa isang maliit na chapel ng UPC sa Tamayong para sa midweek service. Sinasabing ramdam ng lahat ang presensya ng Ama. Malakas ang tinig ng lahat at bumubuhos ang luha ng kasiyahan. Sa kalagitnaan ng pangangaral ay bigla na lamang daw tumigil si Pastor Kibuloy. Nakita di umano niya ang mga anghel na nagsipasukan sa chapel at binuhusan siya ng anointing oil sa kanyang ulo. Dumaloy ito at nabasa ang kanyang mga kasuotan hanggang paa. Isang amoy daw na kumalat sa loob ng chapel. Spikenard daw ito, sabi ni Pastor Kibuloy. Ang essential oil na ipinahid sa ulo ni Jesus bago siya ipinako sa krus. Simbolo ng buong pusong pagmamahal kay Jesus na walang pag-aalinlangan. Sinabi ng pastor sa mga tagapakinig niya na, "Today, believe it or not, God has anointed me." Walang nakakita sa mga anghel at ipinahid na oil sa pastor. Ngunit, mayroon daw mga nanatiling nakapikit at nararamdaman ang espiritual na presensya. Ayon sa kanyang website, ay sumunod sa kanyang bahay ang mga miyembro ng chapel at dahil walang gustong matulog sa sobrang saya na nararamdaman nila, ay nangaral daw siya hanggang sa pumutok ang umaga. Napansin din niya na lahat ng kanyang mga kagamitan sa bahay ay pinahiran ng spikenard mula sa kanyang mga damit hanggang sa kanyang Biblia.
Nanatili daw ang amoy na ito sa kanya ng ilang araw kahit saan siya magpunta. Makalipas ang ilang araw ay iniwan niya ang kitbog at bumalik sa Tamayong. Dahil sa utos ng ama, tinalikuran siya ng mga kapwa niya misyonaryo dahil sa mga hindi kapani-paniwala niyang kwento. Ngunit ang naging pinakamatindi niyang taga-usig ay ang mga kuya niya. Di umuno ay pumupunta sa kanyang bahay upang siya ay siraan at saktan. Isang beses ay sinubukan pa daw ng mga ito na sunugin ang kanyang bahay. Nanirahan sa isang ektaryang lupain si Pastor Kibuloy kung saan namuhay siya in isolation. Hindi siya nanonood ng telebisyon, nagbabasa ng dyaryo o nakikinig ng radyo nang sa gayon ay klaro niyang marinig ang mga mensahe ng ama. Kasama niya ring tumira dito ang 15 tapat niyang tagasunod na naging saksi sa mga pagsubok na dinanas ng pastor. Sa mga nakita ng mga tao sa komunidad ng pagtrato ng kanyang mga kapatid sa kanya, ay nagsimula din ng mga ito na siya ay hamakin, tawagin ng kung ano-anong pangalan, batuhin ng bato at duraan. Ngunit nanatili siyang kalmado. Naiintindihan niyang isa itong pagsubok sa kanyang dedikasyon at pangako gaya ng panunukso ng demonyo kay Hesu Kristo sa disyerto. Inalok din ito si Pastor Kibuloy na siya ay pasisikatin, bibigyan ng isang ministeryong nagpapagaling, magpapalayas ng mga demonyo na kanyang anak at susunod ito sa kanya. Magiging mahusay siyang ebanghelista at magiging mayaman. Ngunit tinanggihan niya umano ito at sinabing ang ama lamang ang kanyang susundin kahit anong mangyari. Noong 1979, tinanggalan ng fellowship si Pastor Kibuloy matapos mabalitaan ng kanyang denominasyon na siya ay sumasama sa pangangaral ng isang Major Sanchez na di umano ay isang tiwalag. Taong 1980, bumalik siya sa kanyang denominasyon at nagpahayag ng kanyang pagsisisi. Uli naman siyang tinanggap ng UPCP. Inassign siya upang mangaral sa isang simbahan sa Agdao upang muling malinisan ang kanyang reputasyon. Ngunit pagdating ng 1985 ay isinailalim siya sa isang investigasyon matapos kumalat na nag-uudyok siya ng puot sa ibang mga pastor na idokumento pa na sinasabi niya sa kanyang mga tagasunod na ang ibang mga pastor sa UPCP ay hindi kwalipikado at ignorante. Pagsisimula ng sariling ministeryo, ika-1 ng Setyembre 1985, bago ang nakatakdang pagpupulong kasama ang UPCP District Board ay nagsagawa ng exodus si Pastor Kibuloy ayon daw sa utos ng ama. Kumama sa kanya ang 15 tapat niyang tagasunod. Iniwan nila ang simbahan sa Agdao at itinatag ni Pastor Kibuloy ang sarili niyang ministeryo na pinangalanan niyang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name, o KOJC o KJC para sa mas maikling bersyon. Ang panganay na kapatid niyang si Jose ay naging Assistant General Superintendent ng UPCP bago humiwalay at nagtatag ng independent na samahan sa Maynila at naging representative ng Apostolic World Christian Fellowship. Sa taong ding ito ay sinabi do sa kanya ng ama na ngayon ikaw ang aking anak. Nagsimulang mangaral ang kanilang grupo sa mahirap na bahagi ng Villamor sa Agdao, Davao City. Ayon sa website ni Pastor Kibuloy, makalipas ang 6 na taon ay nakagraduate din siya with honors sa tinatawag niyang University of the Spirit. Nakasaad dito na nakita niya ang kanyang sariling graduation ceremony gaya ng isang sa universidad kasama sa mga nakalinya sa gilid ng hagdan paakyat ng entablado ang mga demonyong sumubok sa kanya. Mukhang talo na ng mga ito pero sumasaludo sa kanya. Nang marating niya ang entablado ay iniabot sa kanya ang kanyang diploma at sinabing, "You have graduated with flying colors." At sinabi daw ng ama sa kanya, "Now you are my son." Biglang nawala ang mga pangitain, panaginip at boses ng ama. Hinanap siya ni Kibuloy at nakiusap na marinig muli ang kanyang tinig sapagkat tila napalayo ito. Sinagot naman siya ng ama na sa classroom ay naririnig niya ito dahil nasa labas pa siya ng katawan ni Kibuloy. Ngunit ngayon, nasa loob na niya naninirahan ang ama at siya ang magsisilbing boses at tagasalita nito. Ayon sa article mula sa Vera Files, nakasaad umano sa website ni Kibuloy na sa ngayon ay under maintenance kaya hindi pa ma-view. Sinabi umano ni Kibuloy na kaya niyang buhayin ang namatay at siya lamang ang ikatlong tao sa loob ng 2 milenya na nakakagawa nito pagkatapos ni Moises na nag-training ng 40 years sa kagubatan at si Paul
na nag-training ng 17 and a half years sa disyerto. Sa umpisa daw ay dumanas ng kahirapan ang grupo ng KOJC dahil sa kawalan ng pinansyal na suporta. Madalas daw silang nangunguha ng mga isda at gulay na hindi nabebenta sa palengke ng adlaw. Ito daw ang kanilang ibinibenta upang magkaroon ng panggastos. Nagbibenta din sila ng puto sa iba't ibang lugar. Nagkaroon pa daw di umano sila ng isang miyembro na may kaugnayan sa dating Pangulo ng Indonesia. Ito ay asawa ng kanyang apo. Lumaki sa pribilehiyong buhay at graduate ng Oxford University. Ngunit hindi ito nahiyang magbenta ng puto sa bahay-bahay sa Jakarta. Sa katunayan, bitbit niya sa kanang balikat ang isang Hermes bag, habang sa kaliwa naman ay ang plastic ng puto o muffins ayon sa isang article. Ang pagbebenta umano ng mga kakanin gaya ng puto o muffins ay isang simbolo ng pagpapahalaga ng mga miyembro. Pagbebenta umano ng mga kakanin gaya ng puto o muffins ay isang simbolo ng pagpapahalaga ng mga miyembro sa bawat sentavo na kanilang kinikita, kaya hindi pamamalimos lamang ng pera. Ito ay kontribusyon sa kanilang simbahan na hindi dapat ikahiya. Pag-ere sa telebisyon at radyo. Sa ilalim ng pamumuno ni Kibuloy ay itinatag ang Suara Sug Network Corporation o SSMC o mas kilala bilang Sunshine Media Network International o SMNI na siyang magiging media platform ng kanyang grupo. Bandang 1987, nagkaroon ng pakikipagkasundo sa mga istasyon ng radyo sa Davao ang kanilang grupo upang mag-host ng kanilang programang Pagsusi sa Kamatuoran o Paghahanap ng Katotohanan. Taong 1991, nagsimulang umere ang kanilang television program na The Hour of Truth sa IBC at ABS-CBN station sa mga bayan ng Visayas at Mindanao bago nasundan ng Powerline taong 1995. Taong 2000, opisyal na inilunsad ng KOJC ang kanilang 24-hour cable network na The Q Channel o ACQ na hawak ng Sky Cable kung saan ipinakakalat ang ebanghelyo ng Kingdom mula sa Davao City papunta sa mga pangunahing bayan sa buong Pilipinas gaya ng General Santos, Bacolod, Iloilo, Cebu, Tagum at Baguio. Abril 2003, pinalitan ng pangalan ang The Q Channel bilang ACQ Kingdom Broadcasting Network. Inilunsad din nila sa taong ito ang sarili nilang TV station na Sunshine TV 43 Davao. Nag-expand ito sa Asia-Pacific region at sa United States gamit ang sarili nitong satellite. Mula sa taong ito hanggang 2023 ay napakarami pang programa sa mga istasyon ng radyo, telebisyon at maging dyaryo sa Pilipinas at ibang bansa ang nailunsad ng media platform ng grupo. Pagdami ng mga miyembro. Sa katagalan ay dumami na ang mga miyembro ng KOJC. Ayon kay Pastor Kibuloy, nasa mahigit 6 na milyon ang kanilang mga tagasunod, 4 na milyon ang nasa Pilipinas, habang 2 milyon naman ang nasa iba't ibang mga bansa. Kung tama ang datos na ito ay magiging isa sa pinakamaraming grupong Pentecostal sa buong mundo ang KOJC. Noong ika-24 ng Hunyo 2018, sinabi ni Pastor Kibuloy na siya na ang nagmamay-ari ng buong mundo. Anya, I am now the owner of the earth. Habang naghihiyawan at nagpapalakpakan ang mga tagasunod niyang nakikinig taong 2019, sinabi niyang siya ang dahilan kung bakit huminto ang isang malakas na lindol sa Cotabato. Siya daw ay nasa kwarto niya nang namindol ng intensity 6.6 at inutusan daw niya ang lindol na tumigil. Anya, sabi ko, lindol, stop. Nag-stop. Ang ikalawa naman daw, bandang pagdating ng 11 a.m. habang siya ay nagsusulat katabi ang kanyang kanang kamay na si Sister Ingrid at isa pang saksi ay inutusan na naman daw niya ang lindol na mag-stop at nag-stop nga naman daw ito. Sinabi pa niyang pagpasalamat sila sa kanya dahil kung hindi niya ito inutusang mag-stop ay maraming magigiba at mamamatay. Aliw na aliw naman ang mga tagapakinig niya na nagtatawanan at nagpapalakpakan pa. Umani naman ng pambabatikos ang kanyang pahayag na ito at nagsimulang mag-trending sa iba't ibang meme ang kanyang larawan na sinasabing lindol stop at naging sentro naman ng komedya sa iba. Naganap sa parehong taon ang bagyong Tiswoy. Ngunit nang questionin ng mga tao kung bakit hindi niya pinahinto ang bagyo na nagdulot ng malawak na pinsala sa Bicol region at iba pang
bahagi ng Southern Luzon, ito daw ay tugon sa mga kumutya sa kanya sa pagpapastop niya ng lindol. Aniya, galit daw ang mga tao kapag pinatigil niya at kapag hindi niya pinatigil ay galit pa rin ang mga ito. Noong panahon naman ng pandemya ng COVID-19, sinabi niyang ang paglitaw ng Omicron variant ay dahil sa pag-uusig sa kanya ng US at ang negatibong kritisismo ng publiko. Sinabi niyang titigil lamang ang virus kapag pinakawalan siya mula sa mga aktibo niyang kaso. Nagbabala pa siya na kung inaakala nilang pinakamalala na ang Omicron variant, hintayin lamang nila ang mangyayari sa patuloy nilang pag-uusig sa appointed Son of God at makikita nila ang mas malala pa sa Omicron variant. Mga tagasunod, karamihan sa mga tagasunod ni Pastor Kibuloy ay mga kababaihan. Naniniwala siyang higit na mapagkakatiwalaan ang mga ito at mas tapat sa kanilang tungkulin. Ang mga lalaki, bagamat mayroon din siyang pinagkakatiwalaan, ay nakikitaan niya ng ambisyon na palitan siya bilang pinuno ng kongregasyon. Si Sister Ingrid Canada ay ang Chief Administrator ng KOJC, ang kanang kamay ni Pastor Kibuloy. Naging tagasunod niya ito sa edad na 20 pagkatapos makagraduate mula sa Ateneo University. Isa sa mga naunang 15 tagasunod na sumama sa kanya nang itaguyod ang KOJC. Tulad ng isang ina sa karamihan ng mga tagasunod, ay tinutulungan ni Sister Ingrid ang mga miyembro sa kanilang spiritual growth. Kasama siya sa mga pinagdaanan ng kongregasyon noong wala pa itong suporta kanino man. Noon daw ay butot mulat pa si Pastor Kibuloy. Kaya si Sister Ingrid kasama ang kanyang mga assistant ay nilalagyan ng dyaryo ang tiyan ng pastor upang magkasya ang pantalon nito. Si Sister Eleanor Cordona naman ay isa din sa mga pioneer ng KOJC. Graduate siya ng Metallurgical Engineering sa Mapua University at 22 years old lamang siya nang sumama kay Pastor Kibuloy. Iniwan nila ang komportableng pamumuhay bilang mga kabataang profesional upang sumama kay Pastor Kibuloy. Walang sasakyan, walang maayos na tutulugan, inuusig, nagugutom at puro sakripisyo. Ngunit mas pinili nilang manalig sa pangangaral ng pastor na darating ang panahong magkakaroon sila ng sarili nilang Grand Cathedral. Dadalhin sila sa iba't ibang bansa at iba pang pangako. Sa part 2 ang dahilan kung bakit napunta si Pastor Kibuloy sa most wanted list ng FBI at mga kontrobersiya na kinasangkutan ng kanyang Kingdom of Jesus Christ at bakit ito natawag na kulto at scam. Hanggang dito na lang. Kayo anong masasabi niyo sa kasaysayan ni Pastor Kibuloy? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.